Nabagsakan lang ng lumilipad na insensaryo ang binata. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng kakayahang makakita sa lahat ng bagay. Saktong lumabas mula sa banyo ang magandang landlady. Nang tumingin siya ng maigi, kita niya agad ang lahat ng nasa ilalim ng tuwalya nito. Paano niya kakayanin iyon bilang lalaking 18 taon nang walang nobya? Biglang bumulwak ang kanyang ilong. Dahil ayaw niyang mawalan ng dugo, nagdahilan siyang magtatapon ng basura. Pero pagtakip niya ng basurahan matapos magtapon, bigla niyang nakita ang basag na porselana sa loob kahit may takip. Agad niyang binuksan ng basurahan. At totoo nga ang nakita niya kanina. Akala niya'y guni-guni lang iyon dahil sa pagkabugbog sa ulo. Pero nang muling silipin ang basurahan, tuloy-tuloy niyang nakita ang loob ng porselana. May tagong selyo sa loob. At may nakasulat pang presyo nito. Tuwang-tuwa siya sa nakita. Dali-dali niyang binasag ang porselana. Pero kahit nakuha na niya ang selyo, palaisipan pa rin sa kanya. Kung paano siya biglang nagkaroon ng paningin na iyon. Hindi pa siya tapos mag-isip nang bigla siyang hinihigop ng isang puwersa. Ang insensaryong tumama sa kanya ay tinatawag palang kalderong langit-lupa. Ikakayahang sumipsip at ayusin ang anumang bagay. At matapos nitong kilalanin ng binata bilang amo, ipinagkaloob nito ang kapangyarihang mata ng langit. Nang maintindihan niya ang lahat, nagtungo siya sa pawn shop upang ibenta ang selyo. Tunay ngang isang tingin lang ng boss. At agad niyang nahulang ito'y lumang selyo. Kaya agad siyang nag-alok ng 1.6 milyon para bilhin ito sa binata. Sa isang iglap, naging milyonaryo ang binata. Isa pa sa kakayahan ng huno ng langit at lupa ay ang pagkukumpuni. At sakto, may nakuha siyang pamana mula sa magandang landlady. Isang jade pendant na may kaunting sira, pero tinatayang nagkakahalaga ng 100,000. Matapos itong maayos ng hurno. Laking gulat ng binata, nang malamang naging 200,000 na ang halaga nito. Mula 100,000 naging 200,000. Ayos ah. Ngayon na may basbas na siya ng hurno ng langit at lupa. Nagpasya siyang magbitiw sa trabaho niya sa antique shop na 3,000 lang ang sahod. Ngunit tumanggi ang boss na bigyan siya ng sahod dahil di pa raw siya nakaisang buwan. Ang tindahan ko ay laging buwanan ng bayad. Kung kulang sa araw, walang kahit piso. Gusto mong umalis? Hindi kita pipigilan. Ayos lang. Ikaw talagang kalbo, Lee. Saan mo nakuha ang pendant na yan? Napansin agad ng boss na kakaiba ang jade pendant sa kamay ng binata. Kaya bigla siyang nagbago ng tono. At nagalok ng malaking halaga para ito'y bilhin. Pero nang mahawakan na niya ang pendant, habang di nakatingin ng binata, palihim niya itong pinalitan ng peking bersyon. At sinabi na ang pendant ay 20 yuan lang ang halaga. Pero paano niya maluloko ang binatang may mata ng langit? Isang tingin pa lang, alam niyang peke ang jade pendant. Ito raw ang jade token mo. Abatang kapal ng mukha mo, kalbong Lee. Ganito ka pala maglaro ha. Huwag mo kong sisihin kung hindi na ako magpapakabait. Alam ng binata na matagal nang gumagawa ng peking anti-gang gamit ang amo niya. Kaya't bigla siyang sumigaw para ipatawag ang mga tao sa paligid. Bilang empleyado, gusto niyang ilantad ang buong katotohanan. Agad namang nagtipon ng higit 10 usisero sa loob ng tindahan. Nang makita iyon, agad niyang kinuha ang isang porcelain vase sa istante. Peking porselana raw ng panahon ng Republika. 3 araw pa lang galing sa pugon. Ay nako, mainitinit pa nga pag hinawakan. Nasaran ka na ba ng bait? Oh, ito pa, gawang moderno lang. Para lang magmukhang luma. Hindi mo alam kung ilang araw. Itong ibinaon sa kabeta, bitawan mo yan, baka mabasag mo pa. Ay nako. Peke pala talaga, ibigay mo yan sa akin. Pagkatapos ay sinabi ng binata na lahat ng gamit sa tindahan ay peke. Wala ni isa ang tunay. Labis na nataranta ang may-ari. Agad siyang nagbigay linaw sa mga tao, sinabing puro kasinungalingan lang iyon. Mahigit 10 taon na raw siyang nagtitinda ng antik sa kalyeng ito. At tapat siya sa negosyo. Pero biglang binunyagulit ng binata ang totoo. Ngayon, gusto mong makipagbasagan ng pinggan. Siyo Baojay. Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? 77 minuto pasado alas 12, 47,733 mas mahigit 2 minuto pasado alas 12, 48,765. Ikaw ang nagsimula ng gulo. 78 minuto pasado alas 12, 49,433 mas mahigit 2 minuto pasado alas 12, 50,565. Ikaw ang nagsabuatan laban sa akin. 79 minuto pasado alas 12, 51,033 mas mahigit 2 minuto pasado alas 12, 52,332. Sinilo mo ako para sa jade token. 102 minuto pasado alas 12, 52,666 mas mahigit 2 minuto pasado alas 12, 53,565. Ikaw ang naging walang puso. 102 minuto pasado alas 12, 53,833 mas mahigit 2 minuto pasado alas 12, 54,765. Kaya huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako.